Mas maganda kung tagalin na itong RL. Pero naman tayong universal healthcare, di ba? Wala ng RL kasi nagagamit itong RL na ito ng mga politiko para magpa-pogi, magpaganda at the expense of taong bayan. Pero ang taong bayan yun di ba? So, paano may suggest mo, dapat maging clear ka sa committee na ito na para hindi na kailangan pang magkaroon ng RL. Madam Chair, sana po patawarin ako ni Senator. I'm about to say I think it is set then Kong Erwin yung nag-file po sa lower house ng bill na yung MAIFIP ano na lang tama po. Thank you. Buti hindi ako nagkamali. So it is now Senator Erwin Tulfo na nag-file po na nasabi yung dapat yung MAIFIP hindi na lang binibigay ng discretionary. So consistent po ang magkapatid na senators natin and we're happy to support that na hindi dapat discretionary. Sa tanong po ni Senator Raffy Tulfo kung paano ho magiging concrete ito, tama po yung sequence of questioning na pag alam namin yung costs, yung sinasabing true cost, dapat twofold po yan Si PhilHealth, sasabihin niya, itataas natin yung ating case rate to match as much of the cost as possible. And then yung second po na parang approach natin, sa Korea, sa Republic of Korea or South Korea at saka sa Japan, every 2 to 3 years or sometimes more often, pinupulong po ng Ministry of Health, ng Department of Health, ang lahat ng mga doktor. Tapos magkakaroon po ng usapin niya na nagkakapirmahan, sasabihin, okay, for the next year, ito yung taripa, ito yung presyo. Kung di ho nagkakamali, nakamayan ko rin ho si PMA President Dr. Hector, nandito po rin yata sa kwarto. Baka pwede nating tanungin, Madam Chair, with your indulgence, na kaya ho bang kunin sa kanila yung commitment na sasabihin ng PMA, ito yung taripa ng mga professional fees para every year magkakaroon ng honest to goodness na usapan, walang tataas I mean, hindi naman bawal tumaas, pero kumbaga, police their ranks na pag may lumampas doon para ma-attain po natin yung zero balance bill. Salamat Thank po. you, Madam Chair. Ang nakakalagay po sa ating screen ngayon, hindi ho aksidente. Sinadya po na may litrato ng Singapore state visit sa Pilipinas. Nasa gawing kaliwa po, yung mga Singaporeans led by their Prime Minister. Nasa gawing kanan po ang ating gabinete led by the President himself. Sa Singapore po, meron silang S+3Ms model ng financing. Subsidiya, sumunod yung MediSave, yung MediShield, yung MediFund. Tapos may napakaliit na porsyento na out of pocket. Yan po yung triangulo na nakikita natin sa gawing kaliwa ng ating display. Sa Pilipinas, ang nangyayari po ideally ay yung nakikita natin sa kanan, yan po yung pagkakatumbas. Ang katumbas ng subsidiya is yung tinatawag na MOOE ng mga DOH hospitals. Pwede rin pong idamay yung mga LGU dyan kasi may mga subsidy rin po sila. Pero depende ho yan kung gaano kalakas ang paninindigan ng ating mga gobernador at mga mayor pagdating sa kalusugan. Kung nagtataka po, Madam Chair, ang ating mga kababayan, ano yung QFS na yun? Yan pong quantified free service ang tinatawag po na retained income. Yes, Madam Chair, Honorable Senators, matagal na pong allowed by special provision na ang mga DOH hospitals ay nagre-retain ng income. Hindi para sa kanilang kita, dahil ang English po, income, baka sa Tagalog sabihin kita. Hindi ho yan kita. Yan ho ay ginagamit ng mga ospital para pag sinabi na bayad na ang bill mo, nasi-zero namin yung bill. Ang sumunod po dyan yung PhilHealth saka yung MAIFIP. Just a few more points on this slide, Madam Chair. Sinadya rin po namin na pantay yung kulay. Kung mapapansin nyo yung MediSave, wala tayong kapantay sa Pilipinas. Yung MediSave kasi yung mga medical savings accounts. Wala ho tayong ganyang konsepto sa Pilipinas. Sa pakiwari namin, baka hindi pa siya magandang pag-usapan kasi hindi nga ho lahat ng Pilipino may bank account So baka ibang usapin pa po yun. So let's focus on how we can optimize kasi ang pinag-uusapan dito, ang sinabi ni Dr. Ulep, ang sinasabi po ng ating PMA at ang iba pang mga stakeholders, next slide please, ay paano nating aayusin yung nasa kaliwa na ang gulo-gulo. Ang laki nung out of pocket sa ilalim, imbis na yung pinakamalaki ay ang subsidiya mula sa gobyerno, imbis na pasanin ng gobyerno ng Pilipinas ang napakabigat na gastusin sa kalusugan, pamilyang Pilipino ang pumapasan nito. Yung out of pocket na yan, susundan yan yung ating status quo sa kaliwa
nung ating mga DOH Hospital MOOE. Yung pa rin ho yung label, iniiba-iba lang ho namin yung size, no? Tapos, ang sumunod dyan, napakalaki yung MAIFIP. Yan po yung nakita natin sa mga nakaraang GEA. Lumaki yung MAIFIP kasi nasan si PhilHealth? Ay, sorry, hindi po ako napiyok. Kasi maliit lang si PhilHealth, nasa taas, so yun, yung dilaw na triangle sa PhilHealth. Madam Chair, to be serious about it, all of these are born through the data in the Philippine National Health Accounts. Sa ngayon, maliit yung PhilHealth Nadodomina siya ng out-of-pocket, ng subsidiya, ng MAIFIP tsaka LGU. Anong gusto nating mangyari, Madam Chair? Gusto natin, at yan po yung sikreto ng ZBB, bakit na-execute namin? Kasi DOH ang may control sa sarili niyang ospital. Kaya pag sinabi ng Pangulo, Secretary Arbosa, gawin mo to, walang problema kasi isang pirma lang po yan ng memo, isang tawag lang yan sa mga medical center chief. Kaya ng DOH. Kaya po ba ng LGU? Natutuwa kami, meron mga LGU, South Cotabato, Quezon, Bataan, patawarin po kung nakalimutan ko yung iba, pero mabibilang nyo lang po sila sa hindi lalampas ang 2 kamay ang kayang mag-zero balance billing kasi malakas yung paninindigan ng kanilang mga LGU. Kaya gusto namin sana yung line item na zero balance billing support for level 2 and level 3 local government units. Kahit paulit-ulit ako, sabi nga ni Senator Bongo, sulit ang pangungulit. Sana pumayag po ang DBM at suportahan kami dun sa panukala namin yon na line item. Kasi pagkatapos po ng DOH na yon, eto na. Pwede nating pag-usapan, baka naman hindi si DOH yung pinakamalaki sa ilalim sa kanan, baka si PhilHealth. Yan rin po yung sinasabi ni Senator Bongo. So ibig sabihin ba kailangan pa na MAIFIP? Kailangan. Pero hindi ho kailangan ng ganyang kalaki. Kung dati si PhilHealth yung cute na PhilHealth, baka si MAIFIP na lang yung maliit dun sa kanan. Tapos lahat ang papasan na as is designed in our healthcare financing system, si PhilHealth at saka si DOH.